Hi there mga kagandang buhay! Dito po tayo sa farm natin, an abandoned farm. Ayan. So ayan po yung dating dating puguan ni Ron, naka-color roofing at gawa pa siya ng extension sa likod. Pero yun nga, nilikramo tayo ng mga kapitbahay, mabaho daw. So bakit ba tayo nandito ngayon sa ating old farm? Kasi nga mga kagandang buhay, meron tayong baka na kasama siya sa na-stranded na biyahe at nakita kong buntis siya. Kaya ayan, tingnan natin. Hindi ko pinadala mga kagandang buhay. So ayan, pinuntahan namin dalawa ni Ron. Ayan, yung aking agriculturist. Paano daw namin na-detect na buntis ito? Oh, wala siyang dalang gloves. Alam nyo, buntis nga talaga ito. Tingnan mo naman, ang laki-laki ng tiyan. Paano pa ba tumingin ng buntis na baka? Siyempre pag malaki ang tiyan. At saka alam mo ba, ang mga ang mga baka, kapag isinakay mo siya sa sa truck, kaya niya palang proteksyonan yung tiyan niya. Oo, kasi ipit-ipit sila dun sa loob ng truck, maganon-ganon lang talaga siya para proteksyonan ang baby sa kanyang tiyan. At saka, may nakita akong sungay. Sabi ko, buntis nga talaga ito kasi may nakita talaga akong sungay na gumagalaw-galaw sa tiyan ng baka. Yan o, parang maanganak na nga eh. Kung ikaw, pinag-aralan mo, yan, paano mo malalaman? Tumae. Paano mo malalaman na buntis ito? Yung turo sa amin, pregnancy diagnosis namin yan. Dapat i-rectal palpation. Kaso wala akong dalang gloves. Hindi ko malalaman. Hindi mo malaman ang laki-laki na ng tiyan, anak? Hindi naman yan sa palaki-lakihan man ang tiyan. Eh, paano yan gumagalaw-galaw? Paano mo ma-explain? Buntis talaga siya. May abdominal siya ng... Pero base naman sa bulba kasi niya Parang yung bulba niya? Habok, anong bulba? Maga. Maga. Dinanang tits is habok man. Baga din. Yung mga early indication doon pregnant. And then restless pag mo yung ginabuitan, di mo magapit di mo magpa-touch halos. So, ganun ang mga karakteristik ng mga buntis. Ayaw magpa-touch. Halos. Tsaka tingnan mo yung didi niya para may gatas na. Pero hindi natin malaman kung ilang months na yan. Kung wala namang sabi yung farmer kung kailan yan kailan yan na breed. Sa Negros, talagang ang style nila, pag babae ang baka nila, pinapakasta nila para daw medyo tumaba ang baka sa kanila ibenta. Eh, naawa naman ako kasi nung nalaman ko siyang buntis, sabi ko parang duda talaga ako dyan sa isang baka mo, kabiyahing Roger. Kasi yung ginanon-ganon ko siya, uy, may nakapa ako parang sungay ng baby. Ang gumagalaw-galaw talaga. Wala pa namang sungay yung baka pag inanak. Maliit pa lang. Ano yung naano ko talagang parang sungay yun, parang ulo. So sabi ko, parang kawawa talaga siyang ikarga ulit sa truck, tapos ipakatay. Di ba kawawa? Yung pinakatay mo yung buntis. Yung kasi nila nito bago silang mga anak, yung kalbing nila is 250 days sa baka. 250 days? So sa pagtingin ko nito, hindi pa naman siya, hindi pa naman mababa yung tiyan, hindi pa masyadong malaki. Yung mga pa lang yan, mga dyan sa mga 6, ganyan. 5-6 months. May airtag na siya. 4 to 6 months pa lang yan, maliit pa lang yan. Lalaki pa yan. Lalaki pa siya. Lalaki pa yan. Ayan. So, ang kagandahan nito, kapag ka may lahi, yung similya. May lahi rin yan, pero makunti lang. Ito, may lahi din? May lahi rin yan. Much more pa kung ang tatay nito, ng anak niya, ay may lahi din. So, siguro, dahil naranasan ko rin magbuntis at mga anak, parang feel ko talaga yung bakang ito. Parang sabi ko, pagka ikarga ulit ni Kabeng Roger,
papunta ng slaughterhouse, parang bibigay na kasi naiipit yung tiyan niya. Naawa talaga ako. Kaya sabi ko, paiwan na lang dito at hintayin siyang manganak. Ayan. So tubo ka na kaagad sa anak niya. Dapat niyan, yung pinapakain na niyan, yung mga maganda na. Kasi buntis yan eh. Iba yung maintenance ng buntis at maintenance ng hindi buntis. So anong ibig mong sabihin? Bigyan natin ng feeds? Bigyan ng mga maganda talagang feeds. Magandang pakain. Either forage na maganda. Kaso sa ating wala naman tayong magandang forage. Ano lang, Napier. Yung supplement ka talaga niyan, maghalo ka talaga ng feeds. So, sige, alagaan At natin ito. kailangan din i-vitamins yan. Oo. Bago at pagkatapos manganak. So, siyempre, ikaw nang gagawa nun. I-deworm din yan. So, experiment mo na yan. Dami. Gagawin mo na yan. So, ngayon, ipagkakatiwala ko sa iyo yung pag-aalaga ng buntis na baka. Ano to? Blessings ito. Alam mo ba? Kasi nabili mo buntis na. Blessings. Blessing yan. Pwede makaparami. So, ipapangalan ko to kay Tere ang pag nanganak ito. Ang pangalan nito pag babae, Tere. Tsaka pag lalaki, Ron. Sunod sa pangalan nyo. So ngayon, duda ka pa ba na buntis ito? Hindi na, pero kailangan niya rectal palpitation niya kung ilang months na. Para mabigyan ng sapat na siya. Okay ah. So kasi, Hindi yun natin. nagbiyahe si Kabiyahing Roger na delay. Na-delay siya. So naulanan, na-stress ang mga baka, pumayat. Tapos sabi ni Kabiyahe, bakit itong baka na to? Parang hindi pumapayat ang tiyan. Sabi ko, parang buntis talaga. Naplos-aplos ko siya. Tapos yun nga, may nakapa ako, parang sungay na, siguro ulo niya yon. May sungay na, nak. Siyempre, nagpupurma na yan ang niya dito, sungay ang baby. Dapat kasi yan, gawan niya ng shoot para Gawa ng bahay. Hindi, ng shoot lang para ma-examine natin. Good thing nito, itong baka na to, for your experimentation. Kung ano mga dapat gawin pag nanganak ang baka, tsaka ikaw na rin magpaanak dito. Kung dito ka. Ayan. So para naman, pag nakabili na tayo ng may mga breed na baka, marunong ka na. At saka, mga kagandang buhay, malawak po itong na to, area namin. So napakasayang talaga yung pinagawa nating puguan. Ang gagawin ko dyan, mag-alaga ko dito ng mga native na manok. Tsaka perfect po itong lugar na to para sa kambing. Gagawan ko na lang ng sahig. Yung bahay-bahay na yon. Pwede ko ring dagdagan yung mga kubo-kubo. Kasi nakaka-enjoy talaga po pala ang farming. Hindi ko naisip yun na nakakatuwa yung mga hayop. At nagbabiyahe naman tayo sa iba't ibang lugar. Pwede naman tayo makapili na may mga lahi na. Maganda talaga yung may mga lahi na, no? Oo, kasi yung mga may lahi, bilis sila lumaki kaysa sa mga native na dito sa atin. Sa kasi nila yan eh, kahit anong pakain mo, kung native lang siya, ganyan lang talaga siya kalaki. Tataba lang yan pero di tataas. Lalaki lang tiyan pero hindi magkakalaman. Ano bang magandang bilhin? Babae siguro na may lahi. Tapos bibili na lang tayo. Di ba may mga pang-inject naman ng mga sperm? Pwede nating artificial insemination. May nag-artificial insemination naman sa eskwelahan. Kasi dito sa Aklan, medyo hindi pa na-upgrade yung mga lahi na baka. Hindi. Almost mga mga native. Puro native halos. Ganon din sa Antique, yung binibili naming litsunin. Minsan, matanda na, na yung sungay. Sabi ni Timmy, ay, wag yan. Pangit iluto sa lechon, yung maliit nga yung baka, pero yung sungay niya mahaba na. Ibig sabihin, matanda na yon. Isa pong indication kung bata, ngipin niya. Tingnan niyo yung ngipin. Ano yung ngipin? Ngipin niya. Yung kasi, yung baka may yan, 8 pair of teeth yan. Taas baba. Yung 2 years old na baka, lang yan, 2 mature teeth. Yeah, 2 mature teeth. Yan. Dental pad na siya. Ibig sabihin yan. Hindi. Bata pa to. Bata pa? Bata pa. Tingnan mo. 2, 4,
6 at dental pad. Matanda na. Matanda na? Sa palagay mo, mga ilang taon na ito? 6 na siya eh. Sa mga ano na yan. Mga 4 years old na yan. Mahigit. Ito. Kasarap pala na mag-alaga ng baka. So, itong baka na to na hindi natin pinadala sa katayan, ay gusto ko talaga, excited kong makita ang baby niya. Para tayong magpalaki from the very start. Ayan, so ano naman ito, na napakaganda namang experience. Kasi wala pa akong balak sana na mag-alaga ng baka, mamili lang. Pero kung minamarapat talaga ng Diyos na makapag-umpisa tayo ng alaga, edi maganda. Lalo na't may binibenta sa ating medyo malaki-laki ding farm doon. Pero pag-isipan talaga natin, sayang kasi itong space na to eh. So ikaw yung pinagkakatiwala ko ni Ron na mag-alaga. Kung ano mga vitamins yung kailangan niya. Maganda naman yung ano eh, yung body score ng baka. Anda no? Ano siya, ano lang siya, average. Average lang siya. Hindi So, siya, hindi siya mataba, hindi rin siya mapayat. Ang body Maganda score nito kung niyan, may mga lahi. 4. Mga 4 yung body score niyan. Bigyan lang siguro ng ano yan, multivitamins lang ibigay mo na yan. Oo. Kasi yung nakita ko sa antike na baka, parang maganda-ganda pa ito. Parang medyo may, yung tinga niya, pero parang medyo may lahi na, no? May konti na siyang lahi. Hindi talaga siya yung pure talaga na kagaya dun sa mga lilitsuni na binibili ko na minsan sa mga comments ba, na to, ay, kaya mura yung baka ninyo kasi bakang Tagalog. Bakang Tagalog nga daw, pag native. Bisaya. Bakit tinawag kayong bakang Tagalog? Dapat bakang Bisaya, kasi Bisaya, native. Dito sa atin siguro tawagin Bisaya. Tingnan mo yung Padre Garcia, yung Batangas, cattle capital yan. Pero yung baka dyan galing dito lang halos. Oo, may mga lahi na rin. Kaso lang yung nakita ko doon, yung mga display nilang baka, parang yung body structure, mataas nga siya, pero manipis ang katawan. May maganda pa rin doon sa Negros na may mga lahi din. Nakakalungkot kasi, doon sa Negros, kahit saan mo lang dati papakainin yung baka mo. Pero ngayon, naka-cage na. Kasi parang ano na, wala na ring pastulan. Parang tinatamnan na rin ng tubo, gulay. Parang umiikli yung pastulan ng mga baka. Commercial na yung mga baka ngayon, pinapakain na ng feeds. Oo, no? At saka nga, yun nga ang dahilan kung bakit nagmahal na ang baka ngayon. Kasi nga, commercial na yung mga pinapakain. Kaya, baguhin na natin ang sistema kasi noon pa na ang mga biyahero ay dati pa rin presyo ang pinapractice. Eh, lugi ng lugi dahil nga tumaas na rin talaga ang presyo ng baka dito sa mga pamilihan. Kaya, yung dating binagbibigyan natin, 3 o 5, hindi na tayo nagpakatay doon. At doon muna tayo nagpakatay sa nagbigay ng 310. Pero sabi niya, kukunin na rin daw niya ng 310. Kaso lang minsan kasi sa negosyo, dapat alagaan mo rin yung mga nagsusupply sa iyo eh. Yung mga supplier mo, alagaan mo. Kung alam mo namang reasonable yung yung hinihingi na presyo para makabawi din, para mapagpatuloy din ang negosyo, dapat pagbigyan mo rin. Kung kumikita ka lang rin, bakit hindi mo bibigyan? Hindi hahanap yan ng ibang mapagbibigyan ng baka. Ayun nga ang nangyari. Nakahanap kami ng 310, pero tingnan natin ang outcome kung maganda. Kasi ang from the very start, inanalyze ko talaga, kailangan 350 na per kilo para po din naman malugi ang ating mga biyahero, ang mga kagaya namin. Para sulit naman po. Para kung magkamali kami ng estimate sa baka, hindi naman kami malulugi ng 15K each. Kasi nakakalungkot. Minsan nalulugi tayo ng 10K, sa isang baka pa lang, 5K, at ang pinakamasakit, 15K. Ayan po mga kagandang buhay. Isa na tayong legit na magbabaka. Yan ang plano natin. Pupunta tayong Maynila para pag-aralan pa kung paano mag-dispose ng tamang presyo at tamang mga diskarte.